indeed a privilege po muli na makapangaral sa inyong harapan ng salita ng Diyos. Salamat po sa ating magandang Mami. Amen. Patuloy po nating isama sa ating panalangin ng ating Mami. Tunay nga po yung Espiritu, hindi po matalo-talo ng kaaway, kaya katawan po yung tinatalo. Patuloy ng palakasan ng Diyos ang katawan ng ating Mami. Amen. At alam po natin pinagaling na ang bawat isa. Amen. Maraming salamat po sa opportunity na patuloy na nilalagay. Amen. Sa ating mga magulang upang patuloy po tayong magamit. At amen. Ngayong umaga po ito, I know may sasabihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Magiging mabilis lamang po tayo. Kaya po, yung ating mga puso, yung ating mga tenga, amen, mata, ituon po natin sa salita ng Diyos. Who is excited to hear the word of God? Amen! Amen! Pamagatan po natin ang ating topic ng overcoming spiritual drought. Amen! Amen! Sa Tagalog po, paglaban. Amen! Sa panghihina sa mga kaluluwang natutuyo. Amen! Tignan mo yung katabi mo kung natutuyo na yan! Amen! Tuyo na po, physically. Amen! Hindi po kasi natin alam, pero napakadelikado po ng bagay na to. Kaya nung sinabi po ng ating Mami, anak, ikaw yung mag-preach. Kagabi po, nananalangin po ako, mga yung tulog ko po nasa 2 to 3 hours. Sabi ko, Lord, what is your message sa mga anak mo ngayon? And ito po yung binigay sa buhay ng bawat isa. Why? Dahil talamak na po ngayon yung panghihina ng mga Kristiyano. Naniniwala po kayo? Kung hindi po kayo naniniwala, tignan mo yung upuan sa tabi mo. Amen. Amen. There is missing. Amen. Dati-rati po, di ba? Punong-puno po tayo hanggang sa labas meron. Ngayon, ang dami pong bakanteng upuan. Bakit kaya? Why? At sabi ko nga po, marahil ito, sa mga Kristiyano, ito po yung nagiging dahilan. Nagiging dry na. Makikita po natin sa church, lagi po sinasabi ng ating mga magulang sa Lord, marami po nandito sa church, pero backslide ang espiritu. Wala na pala sa Diyos. Malayo na ang puso sa Diyos. Naniniwala po ba tayo? Marahil marami po sa ating ngayon. Diba? Talagang dinala ang sarili sa church. Hindi na alam, nagdadalawang isip pa tayo, mag-church ba ako o hindi? Napakainit naman kasi sa church na yon. Amen? Pero alam niyo po, marahil may ginagawa po ang Diyos. Kasi ngayon, sabi nga po, amen, through the life, sa tulong po na ginagamit po ng Diyos, ang school na to, di ba, may magkaka-church na po sa likuran. Amen! Amen! Alam po talaga nating may ginagawa ang Diyos at mapalad ka at ako nandito ka ngayon. Amen! Yung sinasabi po na pangitain na magkakaroon po tayo ng malaking church air condition, amen, na kung saan paglabas natin mabango at maganda ka pa rin, gwapo, amen, malapit na! Amen! Kaya alam nyo kapatid, kailangan natin itong paglabanan. Mapanganib po ito. Gagamitin po ulit natin yung verse. What is spiritual drought? A. Tuloy-tuloy na po tayo. A.1, it is a struggle that God's people experience in the Bible. Kahit mga anak ng Diyos, naranasan ito. Amen? Sino pong anak ng Diyos? Nung unang panahon po, naranasan din po nila ito. Ito po yung verse na lagi nilalagay na sa akin ng Lord. Psalms 32 verse 3 to 5. Ang sabi po dito, basahin po natin, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summers. Selah. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgive the guilt of my sin. Alam niyo po, ito po si David. Siya po ay nagkasala, nanghina po siya dahil sa kasalanan. And kailangan po nating i-deal yun. Kasi ito po yung pinakadelikadong bagay sa buhay natin. Napakadelikado kapag ikaw at ako, mga kapatid, nanghihina pero hindi natin dinidil.
Hinahayaan na lang natin. Kaya marami po ang nawawala sa church. Bakit? Sige lang, lilipas din to. No, we have to face the reality. Amen? Kailangan natin harapin itong mga bagay na to. Kaya kasi tayo dry kasi may kasalanan. We have to deal with it. May mga bagay na dapat i-deal pero hindi dinidil. Yun yung nagpapadry, nagpapatuyo sa ating mga buhay. Kung bakit napakahirap sumamba, napakahirap pumunta sa church, dati excited na excited tayo. Amen? Dati 9:30 pa lang, punong-puno na yung church. Ngayon 9:30 pa lang. Parang asan na? Wala. Amen? Kaya nauusod yung service. Nagiging 10 a.m. Amen? Sa lahat po ng na-late. Sa susunod po, hindi na po na-late. Amen? Amen po ba? Amen. Next po, Elijah. Ito po, paborito ko pong character sa Bible, si Elijah. Sabi po sa 1 Kings 19 verse 1 to 5. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Grabe po, no? Grabe yung ginagawa po ng Lord sa buhay ni Elijah. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabing, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay. Tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Ano pong nangyari kay Elijah? Biruin niyo mga kapatid. Nakikita niya yung kapangyarihan ng Diyos pero still nanghina pa din. Madalas po tayong mga Kristiyano ganito. Ang dami nang ginagawa ng Diyos pero still pag dumarating na yung pagsubok, yung takot, nawawala pa din tayo sa alignment. Nanghihina pa din tayo. That's why God is reminding us today we have to overcome that spiritual droughtness in our life. Kung dry tayo, kailangan nating mapagtagumpayan. Sabi po dito, natakot si Elias. Sino po lahat ng natatakot pag may pagsubok na? Ayan na naman. Diba, mga due date? Bayaran. Amen. Mga bill, mga pagkakautang. Natatakot tayo. Sabi po dito, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Juda at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos, naglakad siya ng isang araw papuntang ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Grabe! Sabi po dito, sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon! Sino nagsasabi na to? Lord, sobra na po itong pagsubok ko. I quit! Aalis na lang ako sa church. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka, hindi mo pumiling umalis. Kasi pag pumili nating umalis, ala na. Saan na tayo pupulutin? Sabi nga natin mo, Mami, pupulutin tayo sa kangkungan. Diba? Alam mo yun? Papunta ka na sa breakthrough, sa great harvest, tapos kangkong na lang. Dahil umalis tayo. Bakit nanghina tayo? Sabi dito, sobra na po ito, Panginoon. Alam mo yung damdamin niya, kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno. Elijah is anointed man of God. Nagpray po siya ng apoy. Nagka-apoy po ba? Nagka-apoy. Napaka-anointed. Nagpray po siya ng ulan. Nagka-ulan? Nagka-ulan. Yet at the end of the day, naranasan po niya ito. Sa sobrang bigat ng nararamdaman niya, sinabi niya, I had enough. Sino po dito nagsasabing, I had enough? Ayoko na. Lagi na lang akong pinokorek. I had enough. Haalis na lang ako dito. Lagi na lang akong nasasaktan sa salita ng Diyos. Lagi na lang akong pinapatamaan. Ako talaga yun eh. Yung preaching ng mami, ako yun eh. Amen, mapalad tayo mga kapatid kapag ikaw at ako tinatamaan. Bakit? Kasi kung hindi ka na tinatamaan, wala na. Pinatigas na yung puso natin. Pero kapag tayo, naririnig natin na para sa atin ang salita ng Diyos, may ginagawa. May pag-asa ka pa at ako! Amen? Amen po ba? Sino po dito nakaupo, nakakaranas ng pagod, yung ayaw na natin? Amen?
dumarating po sa buhay nating mga Kristiyano na parang bagang umaayaw na tayo. Amen? Pero laging sinasabi sa atin, wala na tayong babalikang buhay. Ano pang buhay ang babalikan natin? Yung buhay na parang basahan lang tayo? Hello? Kung wala ang Diyos, para lang tayong basahan. But salamat sa Panginoon, ikaw at ako ay tinawag niya. At ngayon, anong tawag sa atin? Children of the King of Kings. Anak ka lang naman ng hari ng mga hari? Grabe po yun. Hindi niyo po natanggap yun? Amen? Tatay natin ang Diyos. Amen? Proud na proud kapag tatay mo yung president. Tayo, tatay natin. Ang Diyos sa langit. May-ari ng buong mundo. How amazing it is to be called as a children of God. Amen? Kasi kung hindi tayo anak ng Diyos, kanino tayo anak? Amen. Sino po dito, mga kapatid? Nararanasan po natin ito. 8.2, this is a common struggle of God's people even today. Hindi lamang po nung unang panahon, kundi pati sa panahon natin. Amen? Maging mga lingkod ng Diyos, mga pastor, nagkukwit sa kanilang calling. Bakit? Ikaw ba naman at ako? Diba, maghaalaga ng maraming kaluluwa na iba-iba ang sakit? Diba? May tupakin. Diba? Ang dami po niyan. Diba, may balat sibuyas, iba-iba. Tapos alam mo yung mga pastor natin, yung gusto lang po nila maiayos yung buhay natin. Pero tinutulugsa pa din natin sila. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos bumibitaw sa kanilang panawagan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. May mami at daddy kang matapang. Amen! Hindi tayo? Hindi tayo? Hindi sila nagkukwit para sa buhay at buhay nating na bawat isa. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa mga buhay nila. Madami po, pag ako po nakikita ko po yung news, di ba? Marami po naging pastor, binitawan ng pagiging pastor. Sabi ko, Lord, napakapalad namin dahil binigyan nyo kami ng matatapang na mga magulang. Na hanggang ngayon, di ba, kahit napakahirap, pwede na pong i-enjoy yung buhay po nila. Di po natin alam, baka marahil nagkakasakit sila dahil sa atin na rin. Amen? Kasi iba yung stress eh. Amen? Amen po ba? Kasi kung titignan po natin yung mga anak po ng ating mami at daddy, malalaki na po sila. Wala na pong ka-stress-stress sa mga anak. Tama mo ba? Para hindi sumagot mga anak. Amen! Naalala ko po si Charles Spurgeon. May nabasa po ako, there is a season sa buhay niya. Siya po ay writer, preacher. Lahat po, kinokopya po yung preaching niya noong unang panahon. But dumating po yung point sa buhay niya na, alam niyo po yun, nagsulat siya, sabi po niya, ayoko na. Gusto ko nang mag-give up. Ayoko nang maging pastor, ayoko nang maging tagapangaral, ayoko nang magsulat ng libro. Then, sabi po ng Lord, umattend po siya sa ibang church para maging tagapakinig. Napakasarap po makinig ng salita ng Diyos. Ako po sabi ko po, gustong-gusto ko na lang pong makinig ng salita ng Diyos kasi napapalakas tayo eh. Kaya ito po yung ginawa niya. Umattend po siya sa church, ibang church. And that time, yung tinuturo po ng pastor na inattendan niya, preaching niya. Kinokopya po. And sabi po ng pastor, nakilala po niya yung pastor na yun kasi po napakakilala po siya sa buong mundo. Sabi niya, I'm sorry, hindi po ako nagpaalam na ipipreach ko to. Sabi po niya, ituro mo yan at kailangan ko yan. Ganun po yung puso niya kasi po nanghihina siya and salita ng Diyos ang tanging magpapalakas sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, sa mga panahong nanghihina tayo, admit it. And the word of God is the right word para marinig natin, para tayo ay lumakas. Amen po ba? General William Booth, founder ng Salvation Army, gusto na pong magpalit ng calling. Grabe po, no? May season sa buhay po natin na ganito po tayo. Gusto po nating huminto na.
Kaya gusto po tayong paalalahanin ng Panginoon. Ano man yung isip po natin na yun, mga kapatid, God wants to heal us today. God wants to deal us that today. Bakit mahal na mahal tayo ng Panginoon? Sometimes there are this spiritual droughts not because there is sin. Minsan naman po hindi dahil sa kasalanan, but because there is a redirection. Nire-redirect tayo ng Diyos. Bakit mali ang dinadaanan natin? Minsan po kasi nag-e-effort po tayo, kala po natin tama, tinatahak natin. Si Elijah po, natuyo ang iniinom na batis not because may kasalanan po siya, but because may redirection sa kanyang panawagan. Amen? After that experience, dinala po siya ng Diyos sa isang bagong lugar na may isang bagong karanasan. Marahil tayo po ay natutuyo ngayon because God wants us to bring to something new. May nais ipagawa ang Diyos. May nais na bagong iparanas ang Diyos. And kung ikaw at ako, excited ka sa bagong bagay na yon, kapatid, makinig ka! Ngayong araw na ito, dadalhin tayo ng Diyos sa bagong karanasan. Amen? Amen! 8.3, when does a spiritual drought become dangerous? Kailan nagiging dangerous? Pakinggan po natin to. When we don't notice that we are spiritually defeated. Kapag po tayo ay in denial pa, nangihina na, in denial pa po tayo, hindi natin napapansin na dadaya na tayo. Amen po ba? Delikado po to, mga manggagawa ng Diyos, mga anak ng Diyos, kung sino man tayo, hindi po tayo exempted dito. Kahit ako po, kapag ka po may time po na alam mo yon, yung hindi ako umiiyak sa Lord, tinatanong ko na po yung sarili ko kasi ayokong maalis yung pag-iyak ko sa Diyos dahil doon po tayo nilalangisan ng Panginoon. Amen? When we are speaking to Him. Tama po ba? Kaya kapag tayo, mga kapatid, hindi na nananalangin, tinatamad na tayong mag-church, kinaiinipan na natin yung salita ng Panginoon. Let's ask ourselves. Letter to churches, sa Revelation po, ito po yung kondisyon ng kanilang buhay. Minsan ganito po tayo. Akala natin okay tayo, pero hindi na pala. Revelation 3 verse 17, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo. Dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Ito po yung pinakadelikado. Akala po natin ayos tayo, pero sa harapan ng Diyos, bagsak na tayo. Amen? That's why God wants to renew our strength today. Amen? Palalakasin ka ng Diyos ngayon. Palalakasin niya tayo. Kung ikaw ay nanghihina, this is the time God will renew our strength. We will soar like an eagle. Amen? Na yung mga problemang pinagdadaanan natin, palalakasin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Number 2, when we become too exhausted to connect with God. Di mo na kayang magtaas ng kamay. Alam mo yun, dry na dry tayo sa pagsamba sa Diyos. Amen? Pagpapawisan ako, pag talaga sumayaw ako, babaho ako, mahuhulas ang aking makeup, papangit ako. Amen? Hirap na tayong magtaas ng kamay sa pagsamba sa Diyos. Inaantay pa natin, itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo pong lahat ay sumamba sa Diyos. Sino pa po yung nagtataas ng kamay every time they worship God? Yung pagpalakpak po natin talagang merong poise. Diba? Kailangan talaga may poise pa rin. Yung pagsayaw natin may poise pa rin. Amen? Sa harapan ng Diyos, wala nang poise-poise. Give it all tayo. Amen po ba? Hirap tayong mag-worship. Hindi na nakakapag-pray. Sino pa po nananalangin dito? Sino po nananalangin ng 3 times pataas? Amen. Wala na. Baka mas mataas po. Ay, hindi eh. Babaan natin. 2 beses sa isang araw. Hello? Wala na nananalangin.
Grabe, grabe mga kapatid! Kaya pala ito yung message ng Lord. Kasi kahit isang beses din na tayo makapanalangin, bakit nagmamadali na tayo sa buhay? Too exhausted to connect with God. Alam na yan ng Diyos. Nababasa naman niya yung puso ko, hindi ko na kailangan manalangin. Hindi na makapag-read ng Word of God. Sino pa po yung nagbabasa ng Bible dito araw-araw? Amen. Taas po natin ang ating kamay. Let's be proud. Amen. Halos 1/4. Amen. Amen. Palakpakan po natin yung 1/4. What about the others? We cannot connect. We become too exhausted. Kaya pala pagod na pagod tayo. Nasanay na tayo. Nahiratin na tayo sa kondisyon natin. Okay lang na hindi okay. Napagod na tayo. Umokay na tayo sa sitwasyon natin. Hello? Umokay na tayo sa sitwasyon natin na di natin nararanasan ng Diyos. Okay na, basta makapag-church lang kahit wala nang pagkaranas sa Diyos. Okay lang na hindi ko na maranasan yung presence ng Lord basta nagpa-check ako ng attendance para hindi ako nagigilty. Nagpunta ako sa church. Nag-church ka ba? Opo. Naranasan mo ba yung presence ng Lord? Basta nag-church ako. Hello? Our goal today, every Sunday, is to touch the heart of God. And as we touch the heart of God, napaka-imposibleng hindi natin siya maranasan. Kaya kapatid, kung wala tayong pagkaranas sa ating Panginoon every Sunday, it means hindi natin nahipo yung puso ng Diyos. Hindi natin siya napasaya. Bakit? Hindi tayo binabaan. Amen? Why? Because nagdadry na po ang ating mga espiritu. Hello? Andiyan pa po ba tayo? Alam niyo po, kapag ka po yung amoy natin, nasa lugar ka na mabaho, pagka nagtagal-tagal ka dyan, hindi mo na maaamoy na mabaho yung lugar mo. Bakit? Nasanay na tayo. Nawa po sa ating mga Kristiyano, hindi po ganito. Kasi na-expose na lang tayo na okay na nanghihina na tayo. Wala na tayong ginagawa. We do not desire the fire of the Holy Spirit. Nakakailanganin natin every time. Mga kapatid, we need the Holy Spirit para i-revive po tayo. Amen? Sino po nagde-desire ng kilusan pa siya ng banal na spirito? Sino po yung nagde-desire? Amen? Huwag tayong titigil if you desire it. Then huwag po tayong titigil na hindi po natin ito makuha. Amen po ba? Sanay ka na sa condition mo. Posible po nakaupo tayo ngayon, nasanay na tayo sa condition natin. Napakadelikado po. Nanghihina na pala tayo. Dry na pala ang buhay natin sa pagsamba. Kapag Sunday, nagiging routine na lang po pala tayo. Wala nang pagkaranas. That's why at the end of this, mga kapatid, our desire, maranasan po natin ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Amen? Amen po ba? 8.4, understanding spiritual dryness. There are two kinds of dryness, physical dehydration and spiritual dehydration. Kapag ka tayo po kulang sa tubig, nade-dehydrate po tayo. Marahil pinupulikat po tayo, nagkukos po yan ng heart attack, nag-LBM. And ito po yung delikado, spiritual dehydration. Spiritually depleted, natutuyo. Amen? But we know God wants us to be filled with the Holy Spirit. Sabi po sa Ephesians 5 verse 18, instead, be filled with the Holy Spirit. Be filled. And that is our desire today. I-stir up ng Diyos lahat ng espiritu natin. And how God can stir up that spirit, we have to receive the Holy Spirit again. Amen. Kung ikaw pagod na pagod ka sa trabaho mo, Monday to Friday, nagtatrabaho ka, kaya pagod na pagod ka na ngayon, this is your rest. Rest in the Spirit. Rest in the presence of God. Kanina po sa worship po natin, sabi po, di ba, may kapayapaan sa presensya niya. Amen. Kaya ito po talaga yung kailangan natin.
Amen po ba? This should be constant. Tuloy-tuloy po itong pagnanais na to. Only way for us to walk in the Spirit, we need the refreshing touch of the Spirit. Alam natin kapag fresh tayo. Kaya tignan mo yung katabi mo kung fresh. Alam natin kapag may Holy Spirit tayo. Bakit? There is transformation of lives. Amen? May pagbabago ng buhay kapag may Holy Spirit. Amen? Mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin napagtatagumpayan natin kapag may pagsama ng banal na Espiritu Santo. Kaya lagi po sinasabi ng ating mami sa amin po, sa family, sabi niya, anak, mag-pray kayo. Kasi sa panalangin, you connect your heart to God and there is that Holy Spirit na nagbabago ng buhay. Kaya kapag wala na ang Holy Spirit, then why question our life? Bakit wala nang pagbabago ang buhay ko? Amen? Nagtaka pa tayo! Amen? Hindi na tayo makangiti! Kaya mo yung katabi mo hindi na makangiti sa pagod. Kasi nananamlay na tayo! Amen! Kaya tapikin mo yung katabi mo, baka kailangan niya ng tapik. Amen? Kaya mo yan, kaibigan! Amen? Sabihin mo sa katabi mo, baka kailangan niya ng tapik. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kahit ganyan ka pa, pinagtitiisan ka pa ng Diyos. Kaya tayo nandito dahil mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Amen? Sino po natutuwa nandito? Mahal ka pa din ng Diyos. Amen? Sino po dito nagagalak? Hindi pa rin tayo sinusukuan ng Diyos. Amen? Hanggat nandito pa po tayo, may pag-asa. Amen! May pag-asa po ang buhay natin. May mga season that we are running empty. Magpapuno po tayo. This is the day na pupunuin po tayo ng Diyos. Amen? This is what we will desire. Naalala ko po yung kanta po. Sabi po doon, earthly things has made me dry. Only you can satisfy. And, anong kasunod po? And all I want is more of you. Yun po yung i-desire po natin ngayon. More of Jesus. Not on earthly things, kasi yung mga bagay na yan, magdadry po tayo. Yung mga bagay na yan, pansamantala lamang po. Pero ang presensya ng Diyos panghabang buhay. Amen. There is peace in the presence of God. Amen. Jeremiah 2:13. Gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan. Itinakwil nila ako, ang bukal na nagbibigay buhay. At sumamba sila sa ibang mga Diyos na para bang naghukay sila ng lalagyan ng tubig na natutuyo. Alam niyo po, sa umagang ito, marami po tayong Diyos. Naniniwala po kayo? Marami po tayong Diyos. Marami tayong balon na hinuhukay, pero we end up being dry. Bakit? Naghuhukay po tayo ng relasyon, kapangyarihan, trabaho, amen. Pangarap, sino po dyan? Pera. Pagkalipas ng panahon, we end up empty. Bakit? Naghuhukay po kasi tayo sa natutuyong balon. Bakit? Dahil iba na po ang nagiging Diyos natin. Amen! Mga kapatid, this is a reminder. Magising na po tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. This is the reality. Only the presence of God can satisfy us. Amen? John 7:38, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nadadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Amen? Dadaloy ang buhay, ang nagbibigay buhay sa lahat daw po ng sumasampalataya sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dalawang Kristiyano, mga kapatid, ang nandito ngayon. Isang nasa tono, isang wala sa tono. Amen. Nasa tono ka ba? Kapag wala ka sa tono, mga kapatid,
tono. Out of tune ang relasyon natin sa Diyos. Bakit di natin nararanasan ng Diyos? Wala po tayo sa tono ng puso niya. Amen? Iba na. Amen? Nakatono ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, nakatono ka ba? Amen. B points. Warning signs that we cannot ignore. Ito po yung mga simbolo na hindi po natin pwedeng i-ignore. Amen? Tingin po kayo sa akin. Ito po yung tono. Gusto ko po itong i-emphasize. Number 1, lack of spiritual hunger. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Marami ngayon, hindi nagutom sa Diyos. Malalaman mo yun eh. Amen? Tignan mo yung upo niya. Pahiga na. Stand straight tayo. Amen? Tignan mo yung hawak niya. Silipin mo kung cellphone niyan. Baka iba na yung ginaview. Amen? Silipin mo na. Ayaw. Diba? Hindi mo alam. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Baka inaantok na po yan. Naghihikab na. Amen po. Matthew 5 verse 6, mapalad ang mga taong ang hangad niya ay matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Sino po ang naghahangad ng kalooban ng Diyos? Mapalad ka. Amen! Mapalad ka dahil tutulungan tayo ng Diyos. Amen! Madaling malaman mga kapatid kapag may sakit tayo. Tama? Pag may sakit tayo physical, madaling malaman. Tama po ba? Wala po tayong ganang kumain. Kaya sa oras po na ito, let's check our spiritual life. Ano po yung simbolo? Gusto po ng Diyos na i-check po natin. Ako ba ay namamatay na, nagkakasakit na spiritually? Wala na ba akong gana sa salita ng Diyos? Wala na ba akong ganang makinig ng mga pagtuturo ng aking mga magulang sa Diyos? Wala na ba akong ganang manalangin? Wala na ba akong ganang pumunta ng Sunday? Routine na lang, magbibihis, papasok, paglabas, walang pagbabago. Wala na ba akong ganang mag-worship sa Diyos? Lack of spiritual hunger. Lahat ng patungkol sa Diyos, nawawalan tayo ng gana. Number 2, warning. Our passion is no longer contagious. Alam mo yun, dati nakikita pa lang tayo, nakakahawa na tayo. Nakikita pa lang tayo, yung mga ngiti natin, nakakapagpalakas na. Ngayon, makikita pa lang tayo. Ano kaya nangyari kay sister? Bakit ganito siya? Bakit ang bigat? Amen? When we hold the mic, nakakahawa na. Pero paglipas ng panahon, wala nang impact. Romans 12 verse 11, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Amen? Buong pusong maglingkod sa Panginoon. Revelation 2 verse 45, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Mga kapatid, huwag sana nawang dumating tayo sa panahon na to. Amen? This is the time God wants to deal this to us. Number 3, gradual distancing from God. Nagsisimula na tayong lumayo. Amen? Paunti-unti na yung paglayo natin sa Diyos. Yung dating na-enjoy natin na time, hindi na ngayon. Wala na tayong na-enjoy, hindi na natin ine-enjoy yung pagsamba sa Diyos. Kapag nagkakaisa po tayo na punong-puno ng kagalakan, alam niyo po, when there is one spirit, one mind, sabi nga po, kapag may pagkakaisa ang espiritu, madali po nating maranasan ng Diyos. Pero kung bakit po
mahirap lagi ang pagsamba sa Diyos. Why? Hindi na po tayo nagkakaisa ng gusto. Amen? Amen po ba? Sabi po dito, alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Saan ba ito nag-umpisa? Amen? Yung dating mga kapatid, hindi ito biglaan. Unti-unti. Naniniwala kayo? Unti-unti. Unti-unti tayong pinapatay sa Diyos. Kaya lahat po ng nagdi-desire na maging manggagawa ng Diyos, let's be sensitive on this. Kasi minsan, alam mo, madaling mag-decide, Lord, susunod na ako sa'yo. Pero along the way, nawawala tayo. Bakit? Kasi namamatay ang ating espiritu. Mahirap ipaliwanag but it is a process. Hindi na natin ine-enjoy ang mga sermon every Sunday. Mga bagay spiritually that we used to enjoy before. Number 4, our love for God has grown cold. Nanlamig na ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi na ganon kaalab. Nabawasan na ang pagmamahal natin sa Diyos. 5, wala na tayong excitement. Kaya tanong mo sa katabi mo, excited ka pa ba? Tingnan mo, oh. Excited ka pa ba? Excited ka pa ba? Diba? Mararamdaman mo talaga that there is something. Di na tayo ganun ka-excited sa mga ginagawa natin for the Lord. Ginagawa pa rin natin pero out of duty. At obligation, something is wrong. Number 6, we lack self-control. Madaling magalit. Madaling mainis. Kulang sa pasensya. Tingnan mo yung lumalabas sa bibig natin. Amen, may kakilala po ko, ang daling magalit. Pero pag ni-remind mo, sasabihin, hindi naman ah. Kasi alam mo, mga kapatid, kapag ka magagalitin ka, nagiging normal na lang, hindi mo alam. Amen? Amen po ba? Sino po yung magagalitin ngayon? Pag mainit ang panahon, namakabilis magalit eh. Tama? Alam niyo po, bakit po sinasabi ng Diyos to? Because the fruit of the Holy Spirit. Amen? Kapag may fruit of the Holy Spirit po tayo, hindi ka na magagalitin. Amen? Amen po ba? Amen? Hindi ka na, alam mo yun? May bunga. Tama po ba? Lack of control. Bakit ganito to magsalita at kumilos? 7, we lack sensitivity to the Holy Spirit. Ito po yung pinakalmalala. Hindi na po tayo sensitive sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Wala nang conviction. Tama? Dati ang galing mag-repent. Ngayon may ginagawa ka na alam mong mali. Dahil kinasanayan na natin, hindi na tayo nagre-repent. Astig! Nagmamalaki na tayo. Amen? We keep on doing what is wrong. Nawala sa atin ang sensitivity. Kasi kapag dumating yung time na yun, mga kapatid, na nawala na yung sensitivity natin, hello? Nagsasalita ang Diyos pero hindi na natin siya naririnig. Yun po yung napakadelikado. Malapit na po tayong matapos. Gusto ko na pong tapusin. Sa totoo lang po. Kasi God wants to do something today. Amen. Gusto ko na pong ipasa. Amen. Mabilis na lang po to. See what drains us. Saan tumatagas. We need to emphasize Holy Spirit. Sometimes, mga kapatid, it leaks. Somewhere along tumatagas, kaya kailangang pagtuunan ng pansin. Saan tumatagas? Bakit tumatagas? Ano yung nagpatagas sa mga buhay natin? Ano yung nagpa-dry? Number 1, overextended lives. Kailangan nating maintindihan na may limitasyon tayo. Bakit tayo manghihina? Kasi may limitasyon tayo sa kagustuhang magtagumpay. Walang mali doon. But along the way, dahil ginagawa na lang natin ito sa sarili natin, mga kapatid, di na masaya.
po talaga natin ang Diyos. Number 2, tragedy. Adversity. Mga kapatid, bakit tumagas? Because there is pain. May mga pangyayari along the way, nasaktan tayo, na-disappoint tayo, naghinagpis tayo, naging mag-isa tayo, pwedeng tumagas, madidrain tayo kasi may sugat tayong dala-dala. Kaya gusto ka at akong gamutin ng Diyos, may sugat ka ba ngayon? Marahil yan yung nagpapatagas sa atin kung bakit tayo dry ngayon. And God wants to heal us today. Hello? Sa lahat ng nasaktan, sa lahat ng nakaranas ng pighati, sa lahat ng na-disappoint, sa lahat, mga kapatid, gusto kang pagalingin ng Diyos ngayon. Amen? Sino pong nasasaktan ngayon? Amen? Gusto kang pagalingin ng Diyos ngayon. Elijah, yung battle niya, pakiramdam niya, nag-iisa lang siya. Siya po si Mr. Lonely. Kaya gusto na lang niya magpakamatay. Ilan po dito nakaupo, feeling niya, mag-isa na lang siya. Feeling niya, alam mo yun, kalaban niya lahat. Feeling niya, walang nakakaintindi sa akin. Amen? Mga kapatid, God wants to heal us. Number 3, self-sufficiency and pride. When we thought kaya na natin. Hello? Kaya mo na ba? Kaya na ba natin? Di ko na kailangan ng church. Amen? Ako na lang mag-isa, nararanasan ko naman ang presensya ng Diyos. Talaga ba? Bakit sinabi sa salita ng Diyos, huwag kaligtaan? Ang araw ng pagtitipon, bakit dito tayo nagpapalakasan? Sa totoo lang, kapatid, kung ikaw, makakapagsamba ka ba sa Diyos nang mag-isa ka? Lulundag-lundag ka? Papalakpak ka? Mag-isa ka? Ha? Nagawa na natin yon? Nung pandemic, ganun po tayo. Alam mo po, di ba? Medyo, medyo mag-iisip ka. Okay pa ba to? Di ba? Parang nababaliw eh. Pero here on the church, we can freely express ourselves. Kaya ba natin gawin yun na mag-isa tayo? Amen? Akala natin kaya na natin. Yabang-yabang natin. Number 4, living outside God's will. Saan tumagas, hindi na tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos. 1 Kings 11:9, nagalit si Yahweh kay Solomon. Dahil sa ginawa niyang ito, 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh. When we started to live God's will, we start to live an empty life. Solomon, naging empty. King Solomon. Grabe po yung anointing ng Lord sa kanyang buhay. Pero dahil sa ginawa niya, nawala, naging empty siya. Nakakatakot, hindi? Nakakatakot na maging kalaban ng Diyos. Mga kapatid, hindi na natin gugustuhin ang buhay na wala ang Diyos. Number 5, failure to remain a consecrated life. Failure to remain a consecrated life. Hindi na tayo nabubuhay sa kabanalan. Samson, kinoconsecrate ng Diyos si Samson. Kaya hindi po nagpaputol ng buhok. Sabi po doon, consecrate yourselves for tomorrow will do. For tomorrow, God will do amazing things in our lives. Hindi na tayo nakakaranas ng amazing because there is no holiness anymore. Judges 16 verse 20, sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya'y makakawala pa rin siya. Tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Hello? Nakakatakot po ito. Hindi natin alam, wala na ang Diyos sa buhay natin. Why? Because we're living a sinful life. The more unconsecrated, the more we touch unconsecrated things, the more na hinahawakan natin yung mga bagay na walang kabanalan na hindi nakatuon sa Diyos, tatagas ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi mananatili ang Diyos.
Bakit? God is holy. That's why we need to be holy. Anointing is to those with consecrated lives. Kaya tayo sasamahan ng Diyos kasi nilalayo natin ang buhay natin sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. 6. Conscious disobedience. Gusto ko po to, conscious disobedience. Alam na natin na nagdi-disobey tayo. 1 Samuel 15 verse 10 to 11, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Nalungkot ako sa ginawa kong hari ni Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko." Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang napagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. And this is our prayer today. If we know that we are consciously disobeying God, we need to go to His presence today. At sabi po dito sa buhay ni Samuel, magdamag po siyang nanalangin. Why? Kasi gusto niyang ibalik ulit yung pabor sa kanya ng Diyos. And that is our prayer today. Ano man ang kasalanang hinawakan natin, our prayer today, amen, is for God. Na patuloy natin siyang maranasan upang mabago ang ating mga buhay. Failure to nourish your soul. Yung freshness po natin galing sa salita ng Diyos. Hindi na natin nino-nourish. Meditate the Word of God. Ito yung magbabalik ng freshness sa buhay natin. Ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, hindi ang pagbabasa, but yung narinig natin ang Diyos sa pagbabasa natin. Yung narinig natin ang Diyos at in-apply natin, that's the time na babalik yung nourishment natin. Amen? Yung may rema sa salita ng Diyos. Nagre-rema pa po ba ang salita ng Diyos sa mga buhay natin? Failure to refill. Nakalimutan na nating mag-refill. Nakalimutan na nating magpalakas sa presensya ng Diyos. Every time na nakakaranas po ako ng panghihina, I remember, ito po yung word na hindi na mawala-wala. That time po na nag-a-altar call ang mami, ang sabi po niya, palakasin mo ang iyong sarili. Kasi mga kapatid, ito na yung time na yon because we are filled with the Word of God. At kailangan nating magpalakas ng ating mga sarili through the Word of God. May narinig na tayo, may napakinggan na tayo. And if we will not be using that, mga kapatid, kung hindi tayo magre-refill, maghihina tayo. Do you believe that? Ang sasakyan kapag ginagamit, mga kapatid, nawawalan niya ng gas. Tayo ding mga Kristiyano, ang kaaway gusto niya tayong hilain, palayo sa Diyos. That's why we need the Holy Spirit every day. Kaya our prayer today, let the fire fall again in our lives. Bumaba ang banal na Espiritu, bumaba ang apoy para tayo ay palakasin. Amen! Ignoring His voice, 9. Nangungusap ang Diyos, ganito gawin mo. Ba't hindi na natin naririnig? Anong huling boses ng Diyos ang in-ignore natin? Hello? Baka eto. What is the last command of God? The last voice of God na in-ignore natin. And number 10, harbored sin. Tinatagong kasalanan. Alam na po natin yun. Hindi po natin maitatago. Mapagtataguan po natin ang tao pero hindi ang Diyos. And last point, how to overcome spiritual dryness. Number 1, admit and confess our condition. It takes courage to admit something is wrong. Ito po lagi yung panalangin ko sa Lord. Lord, kung may nakikita ka sa buhay ko, sabihin mo sa akin, gusto kong malaman. Kaya lagi ko po itong tinatanong, Mi, ako po ba mali? Mi, ano pong mali sa buhay ko? Kasi alam niyo po mga kapatid, kapag hindi na natin nalalaman yung mali, hindi natin alam kung saan tayo itatama, magpapatama. Kaya
the Lord. Di kayang gawin ng Diyos kung di tayo lalapit. Hindi gagawin ng Diyos kung di tayo lalapit. Because we have our free will. Today, God wants to give that free will to us. Anak, admit it. Number 2, reconnect to the source of life. Who is the source of life? John 15 verse 1 to 5, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga na sa akin na hindi namumunga ay iniaalis niya. Amen? Sabi dito, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Sino po yung nasaktan? Pareho. Ang unang nasaktan, pinuputol niya ang mga hindi namumunga. Kaya tignan natin ang buhay natin, namumunga pa po ba tayo? Masakit po yun, hindi? Masakit. Pangalawa, nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Sa English po, God is pruning us. Pag pinuprune po, masakit o hindi? Masakit. Pero anong masarap? Ang manatili sa Diyos. Amen. Ang manatili sa puno. Bakit ikaw at ako ay lalong mas mamumunga? Believe it or not, sabi nga po, kung ambitious po tayo, mas ambitious ang Diyos sa mga buhay natin. Why? Kasi God wants us to receive everything He has promised in our lives. Kung may pangako siya sa buhay mo, gustong-gusto ng Diyos na mangyari yun. At hindi yun mangyayari kung wala tayo sa puno. Kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na sinalita ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapabunga sa kanyang sarili. Malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapabunga. Malibang manatili kayo sa akin. We want to go out sa kalooban ng Diyos. Ayaw natin sa kalooban ng Diyos. Gusto na nating umalis. Mga kapatid, we will not bear fruits. Totoo. Naranasan na po natin yan, mga kapatid. Huwag na nating hayaang madatnan pa tayo ng Diyos na ganito. Number 3, refresh your soul by receiving new strength through prayer. We need prayer today. We need prayer today. In our prayer, we can be true to God. Go back to your secret place. Katagpuin ulit natin ang Diyos. Sa oras pong ito, this will be our secret place. God wants us to meet today. Number 4, recharge your very soul in the presence of Christ. Exodus 33:14, the Lord replies, my presence will go with you, and I will give you rest. Gusto mo ng kapahingahan? Come to Jesus. Psalms 138 verse 3, as soon as I pray, you answer me. You encourage me by giving me strength. Tutugunin tayo ng Diyos sa bawat panalangin natin at palalakasin niya tayo. How many wants to be refreshed today? Dito na po tayo magtatapos. How many wants to be refreshed today? Sinong gusto ng katagumpayan sa spiritual dryness sa oras na ito? Amen? Gusto po ba nating magtagumpay? Amen? Lahat po ng kamay na gusto magtagumpay, itaas po natin. Say, Lord, I want a refreshment of soul. Amen? Alam niyo po, lahat ng kamay na nagtaas, hindi po tayo bibiguin ng Diyos ngayon. And for the last verse, John 5 verse 1 to 8. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay may kapistahan sa mga Hudyo. Si Jesus ay umahon sa Jerusalem. May malaking dakong paliguan sa Jerusalem na nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa. Ito ay tinatawag na Bethesda sa wikang Hebreo. Ito ay mayroong 5 portiko. Dito ay may napakaraming nakahiga na may sakit. May bulag, pilay, at nanunuyot na naghihintay ng paggalaw ng tubig.
Ito ay sapagkat may mga panahon na lumulusong ang isang anghel sa dakong paliguan at hinahalo ang tubig. Ang unang makalusong pagkatapos haluin ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Verse 5. Naroroon ang isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Ilang taon ka nang may sakit sa spiritual? Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga. At alam niya na matagal ng panahon na siya ay may sakit. Mga kapatid, God wants to tell us today, alam ng Diyos na may sakit ka. Alam ng Diyos, nakikita niya ang buhay natin. Amen? Siya ay nakita ni Jesus na nakahiga at alam niyang matagal ng panahon na siya ay may sakit. Sinabi niya sa kanya, nais mo bang gumaling? Sa English, mga kapatid, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling ngayon? Do you want to get well? Sumagot sa kanya ang may sakit. Ginoo, wala akong kasama na maglalagay sa akin sa dakong paliguan pagkahalo sa tubig. Sa pagpunta ko roon ay may nauuna ng lumulusong sa akin. Grabe po, no? May dahilan. Ang dami pa po niyang Ang tanong ng Diyos, gusto mo bang gumaling? Pero anong sagot niya? Yung dahilan niya, Lord, marami po nauuna sa akin lumulusong. Marahil po sa atin ganito. Do you want to get well? Pero ang dami pa din nating dinadahilan sa Diyos. Lord, kasi ganito Lord, kasi nasakpan talaga ako Lord, hindi ko talaga kaya Lord, hindi kasi ako yun But God wants to tell us today. Sinabi ni Jesus sa kanya, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Bumangon ka! Amen! Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Sa oras pong ito po yung 3 bagay na nais ipagawa ng Diyos. Tinatawagan po natin yung mga praise and worship team. May sakit po ba tayo ngayon? Sa lahat ng nabanggit ngayon, napakarami. Anong sakit meron tayo ngayon? God wants to deal us today. And ano po ang sabi niya? Bumangon ka. Kung ikaw ay nakaupo ngayon, tumayo tayo. Bumangon ka! Buhatin mo ang iyong higaan. Buhatin natin ang ating mga sarili. At lumakad tayo palapit sa presensya ng Diyos. If you want healing today,